show you how it's done. Let me 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 show you. Let me show you how it's done. Let me show you. Let me show you. Let me show you. Let me show you. Let me show you how it's done. Everyone, I am worldwide. Let's give our full energy and warmest welcome to our main speaker for tonight, Mentor Earl Duazo. Ain't no one like me. I'm a legend. Ain't no one like me. I'm a legend, legend. 'Cause I've been down so long that my crown and throne is lifted. Ain't no one like me. I'm a legend, legend, legend. Like a bull in a glass house. No bull about to smash out. Can't nothing stand in my way. I don't care what the place is, from the penthouse to pavement. You better hear what I say. Hey, yeah. It's my soul. Ayun. Alright, thank you so much, Mentor Marjeline, for that very wonderful introduction. Amazing morning po sa inyong lahat. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Meron pa ba kayong mga leaders na hindi pa nakapasok sa training natin? If meron pa po, send nyo po yung link sa kanila. Sabay-sabay po tayong matuto tonight. Amazing morning po sa lahat ng nandito. Grabe. Ilan ba tayo ngayon? 10,000. Ang dami. 10,000 pala yung capacity ng Zoom natin right now. Okay? So, sige po. Send nyo po sa lahat ng leaders ninyo, OFWs, ano ba? You know, if you have members in Papua New Guinea, Nigeria, kahit hindi nila maintindihan, as long as, no, ramdam nila yung energy natin tonight. Okay? Sige po, bati muna tayo. Sabi nila, bahala na daw, tawag doon, hindi okay yung training, basta daw mabati. Okay? Bati muna tayo. Hello kay Mentor Ruby. Hello po. Kumusta po kayo? Hello kay Robert. Hello po sa inyo. Grabe, dumadami tayo. Give me around 2 minutes. Bati muna tayo. 10 lang muna. Hello, amazing morning kay Franz May. Ayun. Hello, Franz. Hello kay Maricar Pilar. Hello kay TL Leslie. Hello sa mga first class kings. Nandito, nag-comment. Hello kay Ariel Manansala. Ayan. Hello, Ariel. Hello kay Mary Jane. Hello po. Okay. Hello po sa inyo. Hello kay Arlene. Okay. Hello kay Ella David. Ayan. Ang dami. Ang dami. Okay. Hindi ko po maisa-isa, pero sobra pong dami right now. Ang one moment ha. One moment. Ayusin ko konti yung
Okay. Ayun na. Okay. Sige, I guess simulan na natin. Ang dami na natin right now. Hello po sa inyong lahat. Sige po, tuloy lang po kayo ng comment. Simulan na po natin yung event natin tonight. Okay, may humabol pa. Ang dami. Hindi ko na po mabasa lahat ng comment po ninyo. Okay, so ladies and gentlemen, amazing morning po sa inyong lahat. And tonight, sabay po tayong matuto. Okay, it's my privilege. Nandito po si VP Aika. May privilege po na nandito yung mentor ko. Ako po yung unang naatasan para po mag-train po sa mga movers ng I Am Worldwide. Okay? Type ka dito po na ready. Type mo I am ready. Tingnan natin pag ready ka na. Ready? Or super ready na? Yan. Diba? Okay, yan na. Ay na ako. Game! Kayo po ba ay nag-dinner na? Kayo po ba ay kumain na? Sabi nila, mas mabilis daw yung absorption if ever kumain na po. Kumain kayo bago mag-training. Okay. Hindi daw pwedeng mag-attend ng training na hindi po nakapag-dinner. Kasi dapat mabilis yung absorption. So, ladies and gentlemen, yung topic natin tonight, pag-usapan po natin yung blueprint. Okay ba yung ano ko? Okay na ba yung cam ko? Ayan. Sabi ni VP medyo malabo. Okay. Ayun. Yan. Hi VP. Teka lang ha. Ayusin muna natin konti yung cam ko. Baka malabo din talaga. Okay. Sige. So, or malabo lang yung mata ko. Okay, yun. Okay na po, VP. Pasensya po. Nakita ko si comment ni VP, baka malabo. Okay. Okay, alright. Thank you, VP. And VP is here. So anyway, so ladies and gentlemen, pag-usapan po natin ngayon yung bagay, paano ka maging successful. Okay lang po ba turuan ko kayo paano kayo maging successful dito po sa I Am Worldwide? Sino po dito yung less than 6 months pa po sa kumpanya natin? Sino po? Comment ka po. Ako po, less than 6 months. Sino po? Tingnan natin pag maraming bago, maraming more than 6 months na. Ayan, dami. Wow. Okay. Now, sino po dito yung OFWs na less than 6 months pa? Wala pang 1 month. Oh. Hello kay Susan. Wala pang 1 month. Okay. Now, normally, ladies and gentlemen, very important po yung training, especially po pag within 6 months ka pa lang. The reason behind, because ito yung pinaka-crucial na stage ng network marketing career mo. Okay. Pag tanungin mo ako bakit, one simple reason for that, marami kasing nag-quit sa ganung duration. Mentor, bakit maraming nag-quit? Simply because, dun lalabas if ever, kaya mo ba? Dun lalabas yung negativity sa mga friends mo. Dun lalabas yung negativity sa mga relatives mo. Nakakatuwa nga minsan eh. Kasi the first people who believe in you are actually those people who don't know you. Kumbaga yung tinatawag nilang strangers. Tama po ba? Minsan, yung taong nasa loob ng bahay ninyo. Minsan nga, people living under the same roof with you. Sila po yung unang nagni-negative sa'yo. Sasabihin sa'yo, ano bang klaseng training yan online? 'Di ba? Ikaw naman, wala kang ka-idea, anong pinasukan mo? Kasi ang akala ng iba, pag nagbi-business ka, it's just a physical office. But ladies and gentlemen, ang dami pong nagbago simula pandemic. A lot of people are switching to online. Ito pong Zoom natin tonight, 'di ba? It's an office. Imagine, I'm here in Cebu. Taga Cebu ko, Bisaya man ako. Bisaya. I'm here in Cebu, yet
we are broadcasted to all people in the Philippines at the same time sa mga OFWs, correct? Simply because nagbago eh. Kailangan natin maki-adapt sa technology. So yung 6 months, ladies and gentlemen, this is the most crucial and very important part sa pagne-network mo. Bakit? Pag hindi mo natawid to, kaya nga normally ang advice ko, especially pag 6 months to 1 year ka, tawirin mo muna. Kasi a lot of people, they would want to go for 200,000 per month. They would want to go for 300, even 1 million per month, ha? Gusto na agad kumita ng 1 million per month. Uy, correct? Ang problema ngayon, pag hindi nakuha yung 1 million per month, nag-quit na agad. Tama. So, yung pinaka-advice ko, huwag muna dun sa 1 million. It is okay to dream. It is okay to, lakihan mo yung pangarap mo. Pero kailangan may stepping stone. Kasi, si Mentor Shirley, hindi naman siya agad-agad napunta dun sa 6 million per month eh. Correct? Hindi naman siya agad dun napunta sa top 1 eh. Si Mentor TJ, hindi naman siya agad naging diamond eh. It is okay to dream, pero importante dun meron kang stepping stone. And tonight, ladies and gentlemen, kailangan natin malaman yung blueprint. So ang topic ko po, it's all about blueprint. Ano po yung blueprint? Have you heard about blueprint? Alam nyo ba na may blueprint na salita? Alam nyo ba may nag-i-exist na blueprint? Meron. Ang blueprint, sinisimulan sa mind. Sinisimulan sa utak. Ibig sabihin, bago na tayo yung building na yan, okay, dumaan muna sa plano. Correct? Tama? Bago na itayo yan, dumaan muna sa mga computation sa foundation. Kasi pag walang foundation, walang blueprint, walang specification, naku po, baka hindi matibay yung pagkagawa ng building. Correct? Sa mga babae dito, sa mga babae, di ba bago kayo ikasal? On the, may event pa lang na may date pa lang ikasal ka. Pero di ba, bago nangyari yung kasal, di ba na-imagine mo na? Tama? Na-imagine mo na anong sinusuot mo doon, ha? Paano ka maglakad sa altar, papunta doon sa harap mismo ng altar. Na-imagine mo na kung paano tinatanggal ng husband mo yung, di ba dito may ganon? Di ba na-imagine mo na? Ang blueprint pala, nag-i-exist sa mind. Ibig sabihin, mindset is very, very important para sa journey mo. Kasi ang daming tao, they just go through with a lot of things and activities. Hindi man nila alam anong gusto nila. Para siyang naglalakad na tinatanong mo, saan ka ba pupunta? Sabihin mo, hindi ko alam. Nakita ka ba ng tao naglalakad na walang direksyon? So, visualization, dito po nangyari yan. When you're able to visualize ano yung future mo dito sa I Am Worldwide, magiging madali lahat. Tama? If you're able to visualize your life within 2 to 3 years from now, magiging madali lahat. And even if a lot of people, nahihirapan sila sa pagbenta, nahihirapan sila sa pag-recruit, hindi siya mahirap sa'yo. All for one reason, kasi na-visualize mo na. Tama? Visualization is very important. Sabi ko nga parati, you begin by knowing that you've already arrived. Ha? Ulitin ko po, English eh. Begin by knowing that you've already arrived. Ibig sabihin, pag uumpisahan mo na sa mind mo, alam mo nakarating ka na. Ha? Okay ba yan? Okay ba yan? Tama po ba? Dito daw, pag umpisahan mo, nakarating ka na. Tama? So, simula today. Sige po, nabasa ko po yung mga comment po ninyo. Ha? Nabasa ko yan. Pag nakakita ka ng magandang bahay, pag nakita kang magagarang mga kotse, mga sakyan, nakita mo sports car ni Mentor Michelle, nakita mo sports car ni Mentor Ray, ha? Nakita mo yung sports car ni yung electric car ni Mentor Girly, titigan mo na yan. Ha? Titigan mo na yan. Kasi alam mo, one day magkakaroon ka ng ganyan. Begin by knowing that you've already arrived. Okay ba yon? Sabi nila, ang pinakamahirap daw na tao sa mundo, hindi naman yung taong walang pera eh. Tama. Kundi wala ka pang pera, wala ka pang pangarap. May pangarap ba kayo? Gusto niyo bang yumaman? Gusto niyo bang kumita ng malaki?
nag-uumpisa sa pangarap. Ladies and gentlemen, for the record, kasi first time ko po mag-training sa Zoom, ha? For the record, ang bit-bit ko lang dito sa industriyang to, around 12 years ago, tagal ko na pala, no? 12 years ago, nagsimula ako sa industriyang to 12 years ago. Grabe, no? I started at the age of 26 years old. Ha? 12 years ago. Teka lang, baka malaman yung edad ko nito eh. 12 years ago. Ha? So kung 12 years ago, 26 ako, ngayon po, 31 na po ako. Ha? 12 years ago, 26, ngayon 31 na po. Ay, hindi ba? Mali ba yung computation ko? Mali pala. 31. Kayo na po bahala dun. So around 12 years ago, ha? When I set foot in this industry, nung unang umapak ako, by ground talk, unang umapak ako sa industriyang to, alam ko na magtatagumpay ako. Alam ko na gagawin ko to. Alam ko na ipupush yung sarili ko. Kinalimutan ko po yung trabaho ko. Ladies and gentlemen, para po maganda yung connection po natin, kasi yun yung pag-usapan natin. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Earl. Nakalagay po dyan, GM Earl. Okay? Yung GM Earl po, hindi po siya general manager. Okay? Ginamit ko po yan before kasi it's grand mentor. Okay? So, my name is Earl Duazo. Ako po ay Bisaya. Ang background ko po, ako po ay isang call center trainer. Meron pa ba ditong mga call center people from BPO? Okay? Meron pa ba? O yung mga Shingli, mga thank you for calling HP Care. Mga ganyan. I went there. Nagtrabaho po ako. Ang turo sa akin, mag-aral ka lang ng mabuti para pag nakapag-graduate ka, nakapagtapos ka, ladies and gentlemen, makuha mo yung mga pangarap mo. Sa Cebu po, usong-uso yung call center eh. And, ladies and gentlemen, pumasok po ako. After 1 year, I got promoted as a trainer. My job was to teach communication skill po sa mga bagong pasok na call center agents. I love my job. Do not get me wrong. I love my job, which in fact, I love teaching, I love training, I love mentoring, I love pushing people. Naging passion ko po yung sindihan at buksan yung natutulog na damdamin ng bawat tao, no? Para mag-perform ng maganda sa buhay. Yun nga lang, naging problema, may mga naka-call center, no? The problem that I had before, ladies and gentlemen, was that I teach a lot of people. Kaso nga lang, paulit-ulit yung performance nila. When I mentored people, magiging maganda yung performance. The next week, magiging pangit ulit yung performance. Next week ulit, i-mentor ko, maging maganda yung performance. Next week ulit, maging pangit yung performance. Paulit-ulit na nangyari yun. Yun pala, I did not solve the exact problem, which is pera. Kasi a lot of people, pag walang pera, nadadown po sila. I made a very important decision to be of value sa mga tao. You know what I'm saying? Kasi napansin ko, on the first day, second day, third day, fourth day, fifth day of the month, masaya ako eh. Ikaw nga, masaya ka eh. Sahod eh. Tama? 6, 7, 8, 9, 10. Medyo masaya, medyo malungkot. Paubos na eh. Totoo hindi. 11, 12, 13, 14. Malungkot na. 15th, masaya ulit. Sahod eh. 16, 17, 18, 19, 20, masaya ka. 21, 22, 23, 24, 25, medyo masaya. Medyo malungkot. Tama po ba? 26, 27, 28, 29, malungkot na malungkot. On the 30th, masaya ka ulit. Tama. Doon ko na-realize, human as we are, sa mga nagtatrabaho po ngayon, doon ko na-realize, human as we are, we're controlled by two emotions. Dalawa pala emosyon ng tao. Una, fear, takot. Ano yung takot, mentor? Fear, kasi breadwinner ka, wala kang choice, magtrabaho ka dapat. Kahit may lagnat, pasok. Kahit hindi maganda pakiramdam, pasok. Tama? Kahit toxic na environment, pasok. Kahit yung boss mo, pinapagalitan ka araw-araw, pasok ka pa din ng pasok. Nakakatuwa nga eh. Kung sino po yung complain sa trabaho nila, sila naman din yung pasok ng pasok araw-araw. Tama. Sila yung sabi, si boss, gabi si boss, nagko-complain yan ngayon. O bukas, maagang-maagan, pumapasok yan. Aray ko. Totoo hindi. Tama? So human as we are, we're controlled by two emotions.
Takot. Sinasabi natin parati na wala lang kaming choice, mentor. Kasi breadwinner ako, kailangan ako ng pera eh. Pero when, after 15 days or 30th days, what happens? Aray ko, sakit na. Pagpasok ng pera sa bulsa natin, sweldo, ano nangyayari? Greed comes in. Bilis igastos ng pera eh. 'Di ba? Mainit yung pera eh. Pagtanggap, automatic gastos. 'Di ba? Question. Who among you here have realized that? You see, you cannot connect the dots forward. Hindi mo pwedeng i-connect yung dots forward. Malabo mangyari yun. Pero pwede mong i-connect yung dots backward. One day you realize, 10 years ka na pala sa trabaho mo, hindi man lang naging maganda buhay mo. 15 years ka na pala, wala pa ring pagbabago sa takbo ng buhay mo. And that, my friends, ladies and gentlemen, kaya ka nandito right now. That, my friends, kaya ka attend sa training right now. You wanted to be successful in this kind of business. Kasi around 12 years ago, when I also set foot in this industry, ginawa ko na siyang karera. Career ko na po ito. Ganon din po yung gagawin po ninyo. Kaso nga lang, just like any other business, kailangan mo ng knowledge. Knowledge is very important. Yung knowledge, nire-remove niya po yung fear. Tama? Pag nagkaroon ka daw ng kaalaman, tinatanggal niya yung duda. Tinatanggal niya yung takot. Tinatanggal niya yung pag-aalinlangan. Only if meron kang kaalaman. Knowledge is very important. Every day, lagi mong sasabihin sa sarili mo, I want to learn, I want to learn, I want to learn, I want to learn. Because the moment you stop learning, you will also stop earning. Okay ba yon? Amen ba? Amen? Every day, you learn, you learn, you learn, you learn, you learn, then you will earn. Tama? Ladies and gentlemen, tonight, ang topic ko po, isa sa mga favorite ko po na topic. Pag-usapan po natin yung blueprint. Yung blueprint po ng success po natin. Allow me to share my slide to all of you. And, this is where I begin my slide. So, again, yung topic po natin tonight is blueprint of success. You let me know if you guys have seen this. If my slide is visible to all of you. Again, my name is Earl Duazo. And yung background ko po, sa I Am Worldwide, kasi bago pa lang po ako sa I Am Worldwide, I'm here in this company for 1 year. Pero sa network marketing industry, I've been connected in the network marketing industry for already 12 years. Dami, no? Ang dami ng years. Ang tagal na. Ang tagal. So, sa I Am Worldwide, I'm a 3 million Circle Club member. Sino po ditong gustong ma-hit yung first million po nila? Sino po dito? Sino po? Naku po, dinideclare yan, ha? Dinideclare. Okay? Sino po dito yung nagwa 1 million na, gustong ma-hit yung second million nila? Dinideclare yan. Oh, sige, nakita ko po yung comments ninyo. Sino po dito yung, tawag doon, gustong ma-hit yung 3 million nila? Okay? I am also an Emerald Elite Executive. I'm a free wheel car achiever. Yung Free Wheels Part 3. Ayan. Yung nakarang anniversary, na-hit ko po yung Free Wheels. Also, kasama po ako doon sa Hong Kong and Singapore qualifier. Sino yung mga kasama ko sa Hong Kong? Naalala ko, mayroong pangalan doon sa bus namin. Si Mentor Paul. Ayan. Ewan ko pag nandito si Paul eh. Naalala ko lang. Bus number 3 kami. So naalala ko doon na kasama ko siya sa bus. O kaway-kaway sa bus. Tagal na, natawa ako. Bus number 1 daw. Bus number 1. Bus number 2. Number 3. Ayan. Hello po sa mga kasamaan ko. Kaya naging masaya yung bus number 3. Nandun si Mentor Mike. Hello, Mentor Mike. Nandito kayo sa Mentor Mike. Okay, tuloy tayo. Luxury Shopping Incentive Qualifier. Okay, so ladies and gentlemen, yun po yung background ko. So, umpisahan po natin. Dito pa tayo mag-impisa. Ayan po yung Free Wheels. Pakita ko lang po sa inyo. This is Free Wheels Part 3. Yung I Am 7th year anniversary. That's in MOA. So, Part 3. Ito naman po yung Luxury Shopping Incentive. This was last December when I had joined my first Thanksgiving party with I Am Worldwide. And first time ko po actually
naka-attend ng party na walang binabayaran? VP, Press AM, thank you so much for letting us experience that. And first time ko po mag-attend ng party na akala ko naging typo error lang yung exchanging gift. Nung nakita ko sa GC, yung exchanging gift doon, sabi 40K. Akala ko typo. Alam mo yung typo? Nagkamali. Akala ko 4K lang. Sabi ko typo siguro to. 4K. Sa buong buhay ko, wala man akong nalaman na nag-exchanging gift ng 40K. Pinapakita ko sa mga leaders ko, sabi, typo, 40K. Naku, i-change yan mamaya-maya. Hanggang sa nakita ko sa GC namin, nagbibilihan na ng mga diamond. Nagbibilihan na ng mga, may mga request na. Sabi ko, ako pala hindi na-inform. Elegant, angat. Parang iPhone yung I am worldwide. Di ba? Maraming cellphone, iPhone yung umaangat. Network marketing, maraming network marketing, I am worldwide yung nangunguna. That's why I so love the company, ladies and gentlemen. First time ko. And first time ko makita si Poo in person. Yung host si Poo, kala ko performer lang eh. Sabi ko, grabe, si Poo ang host sa nasa harap ko pa si Poo. So, I am worldwide. Thank you for letting me experience. Baka mabisi na ako sa mga training ko. But, I'd like to take this opportunity. Thank you for being so generous for all the blessings that you have. I'm so happy with I Am Worldwide. My group is so happy, and we're really looking forward na, maging successful din one day. Just like the mentors that we have who are already in Korea right now. Sila ni Mentor Shirley. So let's go. Simulan natin. So, okay na. May connection na tayo. Kilala na tayo. May background na tayo, no? Okay. So ladies and gentlemen, simulan natin yung training natin. Ito din naman po, pakita ko sa inyo, August 9 of 2024, nag-claim po ako ng 1 million cheque doon sa head office sa Ortigas. Ayan, that's 1 million pesos po last year. So that was my first check sa I Am Worldwide, and excited ako po sa succeeding, no? Mga sumusunod pa na mga checks natin sa I Am Worldwide. Okay, sinong gusto magka-cheque ng 1 million? Comment ka, I am next. Ayan, wag kang mapagod mag-comment ng I am next. Okay? So, ladies and gentlemen, your capital. Here's my question to the rest of you. Pag pumasok ka ba dito sa I Am Worldwide, may capital po ba? Meron po ba? Maraming capital or isa lang ang capital? Do you agree na marami kang kapital sa negosyo or sasabihin mo na isa lang ang kapital? Tama? You see, in the next few minutes, lahat po ng sasabihin ko dito, these are just reiteration. Reiteration of what you already know, except doon sa mga less than 6 months or not used into attending training. Reiteration. Kasi siguro karamihan sa mga training ko, karamihan sa mga sasabihin ko dito, these are things na sinasabi na ng mentor mo. Diba? These are things na pinagsabihan ka na ng mentor mo. Yun nga lang, minsan, kailangan ng validation ng ibang tao. Tama. Kasi pag galing sa mentor, medyo gasgas na eh. Minsan nga, pag over-familiar ka na sa mentor mo, hindi ka na masyadong nakikinig. Correct? Especially pag naging friendship mo na si mentor. Pag naging friendship mo na si mentor at pag tinatapik ka ni mentor, ano nangyayari? Medyo tinatamaan na. Medyo na-o-offend na. Bakit? Friendship na eh. Diba? So, etong mga sasabihin ko, these are just reiteration of what you already know. And minsan, maging effective na siya kasi galing siya sa ibang tao. Pero wala siyang pinagkaiba doon sa mga naririnig yun ng mga training sa office. Are you ready? So, ladies and gentlemen, a lot of people, they would say na isa lang ang capital ng negosyo. Isa lang daw ang capital ng negosyo. Do you agree? Pero tonight, malalaman mo, marami pala ang capital ng negosyo. Marami pong capital sa business. So, alamin natin kung ano ba yung mga capital mo sa negosyo mo. Ladies and gentlemen, meron doon tinatawag na mental capital. Meron doon tinatawag na physical capital. Meron tinatawag na emotional capital, financial capital, technical, even social capital.
Tama po ba? Ano yung pinakamadali? Ang pinakamadali, etong financial capital. Loud and clear ba sa inyo? Pinakamadali yung financial. Bakit? Kasi mangutang ka lang. May capital ka na eh. Correct? Nangutang ka lang, may capital ka na. Nag-swipe ka lang ng credit card, may capital ka na. 'Di ba? Nag-installment ka lang, may capital ka na. Nag-ATM ka lang, ay tama. Alam mo yung sa Bisaya, ay tama. Nangingi ka ng puhunan sa mama mo. Capital na yon. Madali. Ang financial capital, hanapan mo lang ng paraan, okay na. Yun nga lang, 'di ba? That doesn't mean na nakapaghanap ka ng capital, magiging successful ka na. Tama-tama. Hindi nangangahulugan na nakahanap ka ng paraan sa financial ay magiging successful ka na. Sige po, isa-isahin po natin. Ilan sa mga members mo ang nangutang para mag-jade? Ilan sa mga members mo ang nangutang, nag-swipe ng credit card para mag-platinum, para mag-jade, pero hindi tumutuloy? Marami? May attrition na nangyayari? Opo. Kasi ulitin ko po, hindi nangangahulugan na, meron kang capital, automatic maging successful ka na. That's the easiest way. Kasi hanapan mo lang ng way, automatic makapag-member ka na eh. Automatic yun. Pero, again, hindi siya basihan ang pagiging successful pag nakapasok ka na. Correct? Some people are very excited when their first day, second day, first month, second month, third month, fourth month. On the fifth month, nag-quit. On the sixth month, nag-quit. Anong pinakamahirap? Marami pong kapital. And para sa akin, ang pinakamahirap na kapital is ito pong tinatawag natin na mental capital. Isa-isahin po natin ito. Mental capital is very important. Tama po ba? The reason why it's very important, kasi, financial capital is so easy. Pero ang mahirap kung paano mo ipoprocess sa mindset mo. Ang mahirap kung paano mo palawakin. Ha? Mahirap paano mo palawakin yung tinatawag na mental capacity. No? Mental abundance. Psychological wallet. Have you heard about that? Kung paano mo palawakin yung abundance sa mindset mo. Correct? At mahirap yun. Mahirap yun. Bakit mahirap? Kasi kailangan ng mga, I'm sorry for the term, baka jargon sa inyong term, no? Kailangan ng bagong neural pathway. Yung brain kasi natin, no? Again, I'm sorry for the term, no? Baka jargon yung term. Meron kasing frontal lobe, yung brain natin. At the same time, may mga wiring kasi yung brain natin, ang tawag doon, neural pathways. When you say neural pathways, matagal na kasi, no? Nakadepende kung paano ka pinalaki. Matagal na kasi, meron kang limiting belief. Matagal na wala kang paniniwala. Kasi kahit yung mga taong walang paniniwala sa sarili, they can also join. Agree? Tama? They can also join. Naging effective lang sa kanya yung product, pwedeng hanapan ng paraan yung pag-jade. But that doesn't mean na nakapag-jade siya, automatic pwede niya nang palawakin yung mental wallet niya. Correct? Sabi nga nila, kung gusto mo daw magbago yung takbo ng buhay mo, kung gusto mong magbago at maging successful sa buhay, nagsisimula lahat sa pagbabago ng mindset. Have you heard about that? It is not from me. You can search it on Google. You want to change your life? Then you change your mind. Tama? Gusto mo daw mabago takbo ng buhay mo? Well, I hate to break it up to you right now. Ang pagbabago ng buhay mo nakadepende sa pagbabago ng mindset mo. Ha? Tama-tama. Pag hindi daw mabago yung mindset mo, hindi daw mabago takbo ng buhay mo. Ganun lang po siya kasimple. Yun nga lang, marami tayong babaguhin sa mindset po natin. Ano po yung babaguhin? Halimbawa po, yung 1,000 lulang-lula ka doon. 1,000 pesos. Pag lulang-lula ka doon, hindi ka pwedeng mag-expect na kikita ka ng 100,000. Kasi sa 1,000 pa lang, lulang-lula ka na eh. Correct? Bago daw papasok sa bulsa mo, galit ka ba, mentor? Hindi po. Nagpapaliwanag lang. Bago daw papasok sa bulsa mo, kailangan papasok muna sa mindset mo. Agree ba kayo doon? Bawa, si Mentor Arian, Mentor Shirley,
Bago naman kumita sila ng milyon, there was one time in their life, nakikita na nila. Kaya nga sabi ko kanina, begin by knowing that you've already arrived. Doon mo siya pag-umpisahan. Kasi ang labo naman po, pag hindi mo nakikita at darating sa'yo, malabo yun. Nakakita ka ba naging successful na, hindi ko alam eh. Naging successful lang ako, pero hindi ko talaga alam ba't ako naging successful. May ganun ba? You talk to people who are successful. You talk to your top mentors. What do they say? Nakikita na namin. Years ago pa lang, when I started this journey, nakikita namin na one day magbabago buhay namin. One day magkakaroon kami ng grupo. One day, lalaki yung organization namin. Ang tawag po doon, vision. You have to visualize. You see, before papasok yan sa bulsa, which is a physical plane po ang tawag doon, ha? Physical plane, physical manifestation. You know, bago sa physical, kasi ano yung physical? Hataw, di ba? Kasi ang sabi ka sa karamihan, hataw. Hataw ka lang, mag-recruit ka, mag-invite ka. Hataw po ang tawag doon. But, hindi naman papasok yan sa physical plane pag hindi dumaan sa mental plane. Walang pinagkaiba sa building na ginagawa. Walang pinagkaiba doon sa kinakasal ka. Walang kaiba sa kotse. Tama? You have to see exciting results in the future. Uy, you with me? You have to see exciting results of the future. Ngayon pa lang, you know, you have to declare it with you. Ngayon pa lang, nakikita mo na yung future mo. Tama? Ngayon pa lang, alam mo na one day magiging Millionaire Circle Club member ka. Alam mo na one day magiging top mover ka. Alam mo na one day magiging part ka ng top Unilevel. Alam mo na one day magpi-pairing ka. Alam mo na one day aawardan ka sa MOA. Ha? Alam mo na one day aakyat ka sa stage, kakamayan mo si Press AM at si VPI ka. Tama. Alam mo na one day, maraming tatawag sa yung mentor. Thank you for changing my life. Ngayon pa lang nakikita na siya. Again, kailangan palawakin. Huwag ka na pong mag-expect nakikita ka ng 1 million. Pag sa 1,000 pa lang, lulang-lula ka na eh. You know, may tinatawag na abundance versus scarcity. Sometimes we are not aware na yung habit pala natin pang scarcity na. Correct? Kasi program yan eh. So ang brain pala natin, ladies and gentlemen, ang tawag po doon program. May program ba yung brain? Para siyang computer. Computer. Di ba yung computer, yung iPhone? Cellphone. Wala cellphone ko. Di ba yung iPhone? Di ba? Ika lang dito ata. Di ba yung iPhone may program yan? Ito. iPhone. May program to. Di ba these devices operate in the programs? Yes or yes? So, bigyan kita ng sample If this operates in program, yung computer, ibig sabihin yung pag ni-network natin, nandito lahat ng operation sa mind natin. Halimbawa, nagta-type ka doon sa computer. Sample muna tayo Nagta-type ka doon sa computer. Alam niyo yung typographical error, may mali sa sinulat mo. Bawa, nagta-type ka ng biography mo. Type ka doon ng biography mo. Nagkamali ka ng spelling sa pangalan mo. Namali mo Namali mong spelling. Piniprint mo. Nung lumabas yung printout ngayon, pagtingin mo, may namali isang pangalan. Halimbawa, yung pangalan mo, Grace, di ba? Biglang ang na-type mo doon, phrase, no? Instead of letter G, letter F yung na-type mo doon. F-R-A-C-E. Anong tawag doon? Typo. Tama? So pagpasok doon, anong gagawin mo? Kukuha ka ng white ink. Kukuha ng white ink, di ba? Lalagyan mo ng white ink. Yung F, lalagyan mo ng letter G. Na-solve hindi. Di ba na-solve? Okay, lagay mo dyan, na-solve na. Print ka ulit. Nung nag-print ka ulit, na-solve ba yung na-solve ba yung problema? Hindi. Nung nag-print ka ulit, typo pa din ba or hindi na? Typo pa din. Kuha ka ulit ng white ink, ilagay mo doon sa Cocom band. Alam mo yung Cocom band?
Ano yung Cocomband? Lagyan mo ng white ink, okay na. Lagay 2. Print ka ulit. Print ka ng 5 copy. Na-solve ba yung error? Na-solve sa Cocomband? Na-solve? Hindi. Hindi. Ganun pa din eh. Halimbawa, mag-print ka ng 10. Nandun pa din ba yung error? Nag-print ka ng 100. Nandun pa din ba yung error? Nag-print ka ng 1,000. Nandun pa din yung error. Imagine natin na yung computer, kung saan ka nagtatype, that's the program. Yung paper ngayon, nung lumabas, yun yung result, physical result. Tama? Anong gagawin mo? Anong gagawin? Edit. Edit. Anong i-edit mo? Yung resulta or yung computer? Kung nasan yung program. Tama? Sa buhay, ganun din. Sa buhay, hindi lang hataw. Hataw, yung trabaho, is a result of you, is a physical thing. Kasi pag humataw ka, physical yan eh. It's called physical capital. Taking action is a physical capital. Pero ladies and gentlemen, kailangan mo din i-edit yung mindset mo kung ano ba yung goal mo habang humahataw ka. Tama ba? Meaning, minsan nga, nagsasabi ka sa upline mo sa mentor mo, upline, ano bang pwedeng gagawin ko? Hataw na ako ng hataw, ng hataw, ng hataw. Sabi naman ni upline, hataw ka lang. Basta hataw ka lang ng hataw. Sabi mo naman, i-upline, hataw na ako ng hataw, ng hataw, ng hataw ako ng hataw everyday. Wala pa din nagbabago sa resulta ko eh. Nakailang hataw na ako. Wala pa din nagbabago sa resulta ko, upline, hataw na ako ng hataw. Tama? Hataw. Ibig sabihin, wala doon sa hataw. Wala doon sa hataw ng hataw yung solusyon. Kailangan, i-edit mo yung mindset mo. I-edit mo yung mental, i-rehearse mo sa mental mo. Bakit? Kasi kailangan nag-umpisa doon. Sabi nga nila, begin by knowing that you've already arrived. Para may guide ka sa paghataw. How many of you here know na ang dami yung mga kasamahan na hindi pa nagkaresulta? Hindi po masipag naman. Di ba may mga ganon? Masipag naman nagre-recruit. Masipag naman nagbebenta. Pero, walang masyadong resulta. But how many of you know as well na merong hindi masyadong binigay yung best? Pero, ang lakas ng resulta. Bawat salita, pay in. Bawat discussion, pay in. Bawat piso promo ng kumpanya, ang daming hinakot. Bakit? Nakikita na niya yung patutunguhan niya. Kasi nandun galing yung excitement eh. For people who already see it, it doesn't even call a work. Tama? Alam na niya. Mentally rehearse. Ngayon pa lang, you have to mentally rehearse na maging successful ka. Okay? Para sa akin, yun yung pinakamahirap. Ang pangalawang pinakamahirap, dito? Ito po, share ko ulit. Ang physical hataw to eh. But bago mangyari sa physical, kailangan nandun ka muna sa mental. Again, hindi ka pwedeng lulang-lula sa 1,000. Kasi pag hindi papasok sa mindset mo, hindi din papasok sa bulsa mo. Okay? You have to visualize na kailangan ngayon pa lang alam mo maging successful ka na. Okay? Hindi mo kailangan ng sobrang motivation from your upline, from your mentor. Tama? Because, dalawang klase ang motivation, ladies and gentlemen. The first motivation is external motivation. And that's what we are here for. We do motivation from time to time. Pero kahit mag-usap tayo ng 24 hours, we can go round and round and round in this conversation all night. Imo-motivate kita. Pero external yun eh. External yun. Internal, ikaw mismo. Regardless if yung upline mo, nagmo-motivate or hindi. Internally, you are motivated. Internally, alam mo ang reason bakit pumasok ka dito. Yes or yes? Kasi without that, you cannot survive. Diba? Naglolong ka lang ng motivation from time to time sa mga tao. Is not even effective. Kasi we're not motivated every single day. There's a lot of things in our mind na tumatakbo araw-araw. We even have, we wake up every day sometimes, no? We wake up sometimes having in the wrong side of the bed. May mga ganun ba? You wake up sometimes na nasa maling, pwesto ng kama mo.
wrong side of the bed, mainit ulo mo, you're not motivated. Pero pag alam mo yung gagawin mo, di ba? Regardless of your emotion, pangalawa na tayo. Regardless of your emotion, kasi ito pinakamahirap din to eh. Regardless of your emotion, magtatrabaho ka pa din. Regardless of your emotion on that day, good or bad emotion, hahataw ka pa din. Ang problema sa iba, ha? Problema sa iba. Sabi ni mentor, ba't hindi ka humataw? Anong sagot? Anong sagot? Hindi ko feel eh. Sabi ni mentor, hataw na tayo. Punta ka sa office, magdala ka ng mga guests, pepresentahan ko. Anong sabi? Mentor, hindi ko feel eh. Hindi daw feel. Ibig sabihin, nakasalalay yung pagninegosyo mo, nakasalalay yung future mo, doon sa feeling mo ba or hindi. You see, may mga down moments po tayo isa-isa. We're just human. Hindi po lahat na, tawag doon, motivated ka. Surprisingly, some of the most of the mentors, 'di ba? You name mentors po ninyo, no, na kumikita, Mentor Precious, di naman lahat every now and then motivated eh. But the only difference is, yung mga mentors po natin, motivated ba sila or hindi, but they're committed to do the work. Hindi nila inaasa yung trabaho, depende sa feelings nila. Ha? Tama? Motivated man sila or hindi, naka-systematic na yung araw nila. Have you heard about the book of James Clear? Have you read about that book? It's titled Atomic Habits. Sabi doon, sa Atomic Habits, you do not rise to the level of your goals. You do not rise to the level of your goals. You fall with the level of your system. Hindi ka daw aakyat simply because mataas yung pangarap mo, mataas yung goal mo. Pero karamihan ng tao hindi naging successful kasi walang sistema yung araw nila. What are systems? Ano yung sistema? Routine. Tama? Ilang oras ka humahataw every day? Yung disiplina mo, yung consistency mo. Baliwala yung pangarap mo na sobrang taas. Ang problema doon, paano mo inayos yung system mo every day? Mindset kanina? Mindset naman yun kanina. Ngayon naman, system. Ano yung system? Routine mo. Di ba it's a system? Anong oras ka gumising? Di ba? Ilang oras ka humahataw? Anong oras ka ba humahataw? Ilan kinakausap mo? System yun eh. The top mentors, ladies and gentlemen, not all of them are motivated a lot of times. Even me. Di ba? I'm not motivated every single day. But I always make sure na meron akong sistema na sinusundan. Ang problema ng iba, binabase doon sa feeling. Di ba? Ba't hindi ka humahataw? Nandun sa office, nag-attend doon sa training ni Mentor TJ. Ba't hindi ka humahataw? Normally, ganun yun. Umaattend yan, ganun. Ang ganda-ganda ng seminar doon. May ibang umaattend, napilit umaattend ng ganun. Tinatalong, okay ka lang ba? Mentor, alam na this. Nag-break kami. Imagine, di ba? Nag-break lang. Dinamay pa pati negosyo. So, ladies and gentlemen, di ba? Nag-away kami, mentor. Di ba? Ang ganda ng seminar. Ang pogi ni Mentor TG doon, di ba? Tapos biglang wala ka lang kabuhay-buhay doon nag-attend. Bakit? Nagpapadala sa emosyon. Nagpapadala. Di ba? Maraming ganun. Totoo, hindi? Marami. So ladies and gentlemen, I'm not saying, okay, importante ito. Let me give a disclaimer. I'm not saying to repress your emotion. Very important. Hindi ko sinabi i-repress mo yung emotion mo. Kasi ang tawag doon repression eh. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-deny yung emotion mo. Huwag mong i-deny. Do not deny your emotion. You admit that the emotion is there. Ibig sabihin, pag nare-reject ka, tinatamaan ka, matsakit yun, Matsakit pag nare-reject ka. Yung best friend mo hindi sumama sa'yo sa office, no? Hindi nag-jade yung best friend mo, matsakit din yun. Tama? Feel it. I'm not saying i-deny mo yun. That's the current emotion you have. Correct? Hindi ka motivated, you feel it. Don't deny it. But that doesn't mean that you also wallow with your misery. Have you heard about that statement? Wallow your misery.
Hindi ibig sabihin magbabad ka sa misery mo. You admit, acknowledge that the emotion is there. Alam mo, hindi ka motivated, but you also is aware na hindi ka pwedeng magbabad doon. Ha? Bakit? Kasi magbabad ka doon, meron kang ginegosyo na ginagawa every single day. Maraming madadamay. Pati schedule mo nadadamay. Nag-away lang kayo ng girlfriend mo, schedule mo, kinancel mo na. Tama? Anong gagawin, Macy? Move on. Na-reject ka, move on. Dapat move on agad, ha? Na-reject, move on. May downline ka na paasa? Ay, teka. Galit ka ba, mentor? Hindi po ako galit. Nadala po sa emosyon. Mentor, may downline ako na paasa. Anong gagawin? Move on. May prospect ka na paasa. Sabi daw, mag-pay in sa katapusan. Ha? Ang sabi, mag-pay in daw siya sa katapusan. Paasa. Anong katapusan sinasabi? Katapusan na ng mundo, hindi pa nag-pay in. Move on. Tama. Hindi mo kailangan antayin yun. Diba? Okay ba yun? Okay ba yun? Ang naging problema, baka nagbabad ka dun sa emosyon mo, you wallow in your misery. Matagal na kayo hiwalay ng ex mo. Hanggang ngayon, pinapakinggan mo pa din yung love song nyo. Ha? Nako! Ha? Hanggang ngayon, may picture ka pa din sa wallet mo. Hanggang ngayon, binibisita mo pa din yung timeline ng ex mo. Paano ka makamove on? Hindi ka makamove on. Pag narinig mo yung tugtog, naaalala mo ulit siya. Di ba? You have to be aware of that. Kasi pag hindi ka aware, magbabad ka doon buong araw, magugulat ka, 1 month na pala, wala ka pa production. Ha? Kaya, delete nyo na po yan. Yung ex nyo, i-block nyo na po. Joke lang po. Yung love song nyo, palitan nyo na po yung subconscious mind nyo. Iba na naman, ha? Ibang love song na naman, ha? Deleted na daw. You get me? Those are just samples. But, the reality, ladies and gentlemen, ang gusto ko lang maipahatid sa inyo, pag sinabing emotion, wag mong i-suppress or i-repress yung emotion mo. You feel it. Pero kailangan may sistema ka. Kasi regardless of emotion mo, pag alam mo may goal ka, gagawin mo ba or hindi? Oo, gagawin mo yan. Nag-break kayo, naghiwalay kayo, paasa yung prospect mo, paasa yung downline mo. Diba, nag-event kayo, wala yung isa sa core leader mo, nakatry niya ba kayo? Nag-event kayo, yung isa sa mga core leader mo, pasaway. Wala dun. Ha? Nagsimula 7 p.m. yung event nyo, darating 8 p.m. Tama? May ganun. So instead na dun ka magbabad sa emosyon na yun, move on. Diba? Na-stress ka sa downline mo kasi hindi nagre-reply sa'yo. Diba? Hanap ng iba. Okay pa ba? Okay po ba? Hanap ng iba. Ba't mo naman kasi siya lang mini-message mo from time to time? Ang problema kasi siya lang ng downline mo. Anong gagawin mo? Hanap ng iba. Para meron kang ibang ini-message. Tama? Problema, masasaktan ka talaga. Alam mo na, eto, pasaway. Siya lang talaga mini-message mo. Your downlines will be inspired. Your team will be inspired pag alam mo din paano magpalaki ng grupo. Hindi lang naka-base yung energy mo sa kanila. Hindi ka nagbabad sa kanila. Tama? Hindi ka umaasa sa production nila. Ibig sabihin, alam mo paano humataw din personally. Alam mo din paano mag-direct. 'Di ba? Hindi ka, hindi ka tanggap lang yung leverage. 'Di ba? Nakaka-inspire yun. Kahit hindi mo sila i-motivate, if your people will see that to you, ibig sabihin po na mo-motivate po sila. Tama? So, yun po ang isa sa mga capital. We have mental capital, we have emotional capital. Ito po, guys, ang pinakamahirap. And paano mo siya malalaman na naging okay ka na? Pag shifter ka na. Shifter, alam niyo ba yung shifter? Alam mo na paano mag-shift. Bawa, may nangyari sa'yo today, hindi magandang nangyari sa'yo. Anong gagawin mo? Shift mo yung emotion mo. May schedule ka, wag mo ipa-affect yung schedule mo. Shift ka ulit. Are you learning?
'Diba? Pinapatawag ka ng mentor mo, shift agad. And when you're there, be with. Okay lang ba? Anong term? Be with. Hindi pwedeng nandun ka nga sa meeting, wala ka naman kabuhay-buhay kausap. Shifter ka dapat. Pag nasa bahay ka, kumpara sa network mo, mag-shift ka agad. Ano itong physical mentor? Ito yung hataw ka ng hataw. Ang technical are those IBP. Inaral nyo ba yung IBP na? Kailangan inaral mo kasi maraming mga presentation sa table. Table talk, marami yan. Hindi pwedeng puro na lang sa mentor. Hindi pwede. What if wala si mentor? Himbawa, wala si mentor Shirley dito. Nandun sila. What if yung top 20 sila mentor, yung pumasok sa top 20, nandun sa Balisin? Sino magpe-present doon sa prospects mo? Di ba wala? Anong gagawin mo? Aralin mo siya. That's technical. Aralin mo paano mag-mentor. Aralin mo paano mag-present sa business. Aralin mo kung paano mag-close deal. Aralin mo kung paano magturo. So these are technical. And social is very important. Ang social naman, ito yung kakayahan mo makipag-adapt sa mga kasama mo. Social skills. Ang negosyo po natin, actually, barley. Product natin, barley. Pero if we're building a network, you see, in I Am Worldwide, 1% are builders. Pag builder ka, kailangan magaling ka sa tao. Tama-tama. Hindi ka pwedeng hindi magaling sa tao. Iiwan ka ng downlines mo pag hindi ka magaling sa tao. You have to know that. 'Di ba? You have to have a social skill. Kailangan alam mo. Sometimes bilang mentor, mentors sometimes bilang mentor is very important as well to give feedback. But not defeating the enthusiasm of your downline. Let me repeat that. It's very important na alam mo, mentor ka. You can give feedback. But it's also very important that when you give feedback, you are not defeating the enthusiasm of your downline, of your leader. Kasi pag dinidefeat mo yung enthusiasm niya, nag-feedback ka nga, sumama naman loob ng member mo. Nag-feedback ka nga, sumama naman yung loob niya, hindi siya effective. Correct? Ano mangyayari? Magkakaroon ng tanim. Magkakaroon ng tanim. How many of you have heard stories na, ang ganda sana ng grupo, pero na hati-hati yung grupo simply because, both parties, yung up and downline, yung dalawang leader, hindi naging maganda yung social skills. Have you heard about that? May narinig ba kayo? Nagkaroon lang ng konting tapuhan kasi akala ng isa, ganito. Akala ng isa, ganito. Maraming namamatay sa maling akala. Tama? Akala ng isa, ganito Walang communication. They don't communicate. As a mentor, ladies and gentlemen, aralin niyo po to. As a mentor, it's very important that you know how to communicate. Hindi pwedeng na authoritarian ka. In leadership, hindi pwedeng authoritarian ka. Hindi din pwedeng pro-people ka. Ano yung authoritarian? You have the authority. Kasi if you create an environment like that, pag medyo malaki yung authority mo, and you don't give a chance to people who speak, magiging mangyari doon, magkaroon sila ng takot sa'yo. But hindi din pwedeng, pro-people ka. Because baka ma-abuse ka din. Tamang-tama lang. You learn to correct, but of course, ladies and gentlemen, you don't defeat the enthusiasm of your member as well. Diba? Pag sinabing social skill, diba? Pag sinabing social skill, importante doon, meron din tinatawag na the law of the food. Narinig niyo ba yung the law of the food? Or ako lang gumagawa ng ganyan. Pag social skills ang labanan, meron yung law of the food bilang mentor, bilang upline. Ano yan mentor? Yung law of the food. Dapat marunong ka magpakape. Dapat marunong ka magpa-burger. Marapit pa naman yung Burger King din sa gilid. Pag naka-just for you ka, kunan mo ng konti. Kunan mo ng 200 pesos, pa-burger mo. Law of the food ang tawag doon. Ang daming nabibuild na connection dahil sa law of the food. Kasi pag nag-just for you ka, hindi mo kinunan ng 200 yung just for you mo, 200,000. Hindi kinunan ng 200 pesos. Anong sabi ng downline? 200,000 to Nag-just for you to Friday kahapon Pumasok na yung payout Wala man lang burger. wala man lang kape. Tama? Sasabihin ng member mo niyan. Pero pag binigyan mo ng kape, pasok ka sa Starbucks, hingi ka lang ng hot water, timplahan mo ng live-in coffee. Diba?
Timplan mo ng live-in coffee, okay na yun, di ba? Or minsan, binigyan mo ng kape. Anong mangyayari doon? Pag binigyan mo ng kape, binigyan mo ng pagkain. Di ba? What happened? Lumalakas yung tiwala. Ganun yung Pinoy eh. Yung culture natin yun eh. Di ba? Culture natin yun eh. Oh, meron nga tayong prospect eh. Sige nga, kung totoong mayaman ka na, magme-member ako, ilibre mo nga ako. Di ba may mga ganong prospects tayo? Tama? May mga ganon. Tapos biglang nilibre mo ng kape. 100 lang naman yung kape nilibre mo. Baliw na sa'yo. Diba? Kape ang way. 100 yung kape. It is the way. It is the vehicle. Pero pinaparadahan mo ng sports car mo sa labas ng coffee shop. Anong investment mo? 100 pesos. Nag-join pa. Tama. Nag-join pa. Kape. Same din sa downlines. You wanna build a group. Gusto mong mag-build ng group, no? Ladies and gentlemen, marunong ka dapat sa law of the food. Akin lang yung law of the food, ha? Pero, as an upline, importante yan. Ako normally, ginagawa ko yan from time to time sa grupo ko po. No, hindi naman po sobrang laki. Diba? But minsan, kailangan siya eh. Especially pag nagpapatawa ko ng urgent meeting. Are you learning? Are you learning, ladies and gentlemen? No? Sumunod po tayo. This is very important. May natunan ba kayo? Again, yung financial capital, this is the only capital na madali. Very easy. Pero ang dapat aralin mo, mental capital. Kailangan sa mind mo pa lang, alam mo maging successful ka na. Kaya po ba? Dapat ngayon pa lang, alam mo millionaire circle ka na. Alam mo sa mind mo, meron kang mararating. Even nga pag, guys, sa mind, alam mo maging successful ka. Di ba riresulta siya sa pagdadamit mo? Magpapapogi ka, magpapaganda ka, ha? Especially pag wala ka pang resulta. Ang karamihan ng tao, ang sasabihin, mentor, mamaya na ako magpaganda. Pag may resulta na ako, hindi ho. Mali. Ngayon pa lang, kahit wala ka pang resulta, magpapaganda ka na. Kasi ina-attract mo na at nakikita mo na one day successful ka. Yes or yes? Hindi pwedeng doon ka pa magpapaganda. So ngayon, wala ka pang resulta, anong gagawin? Magpapapangit ka muna. Diba? Kung nagpapapangit ka, hindi ka nag-ayos, dapat nagpapaderma ka. Ha? Dapat nagpapa-facial ka, dapat nagpapa-reband ka, nagpapagupit ka. Diba? Kailangan yun eh. Part yan ng investment natin. Dapat nag-hygiene ka. Diba? Hygiene, dapat malinis ka tingnan. Dapat healthy ka. Hindi pwede nagpe-present ka ng IBP, inuubo ka. Ha? present ka ng barley. Alam mo yung barley, sobrang ganda. Ang barley natin may ganito. May maniwala. Walang maniniwala sa iyo. 'Di ba? Hindi ako kumakain ng masustansya. Ah, 'di ba? Ang payat-payat mo. Yan ang sabi ng prospect mo. Legit ba yung barley, nakaka-healthy? Nagmumukhang malnourished ikaw. Paano maniniwala yung prospect natin? 'Di ba? Biglang sasabihin ng prospect mo. Alam mo, sir, ma'am, alam ko ulam nyo kanina. Dito pala, sumabit pala sa ngipin mo yung malunggay. Ha? Kaya biglang, sabi mo din, ba't mo alam? Yun pala, nakalimutan mo mag-toothbrush. Kasama yun. It's an investment. Do you think it's a capital? It is a capital. Di ba? Mamaya, after this training, mamaya, sabihin mo sa nanay mo, Nay, bukas na bukas, magpapariband na ako. Nay, malapit na. Nay, malapit na. Sabi na nanay mo, anong malapit? Nay, malapit na ako maging successful, kaya bukas na bukas, magpapariband na ako. Okay or okay? Nanay, malapit na. Sabi ni Mentor Earl, magpapaganda daw ako, magpapapogi daw kasi malapit na. Di ba? Are you learning? Dapat ganun. Hindi pwedeng magpapapangit ka, it's a sign of being poor. 'Di ba? And akala ko ba ina-attract natin yung pagiging successful natin? Kahit hindi pa nangyari, be presentable. You have to look like na maging successful ka na. Kasi, people to see is to believe. Kailangan makita ng tao presentable ka before they actually believe.
Present ka ng present doon sa iPad. Ang nangyayari naman doon, actually, ang haba ng kuko mo. Distracted tuloy yung prospect mo. Instead ay barley tinitingnan, yung kuko mo tinitingnan tuloy. Kasi sabi ng prospect mo, sir, mayaman ka nga pala. Alam ko, sir, may-ari ka ng lupa. Nako. Sabi mo, paano mo nalaman? Sir, sa kuko mo po, daming lupa. Asyendero, di ba? So, are you learning, ladies and gentlemen? Kailangan ganon eh. Hindi pwedeng pabayaan mo yung self mo. Good grooming equals success. Ha? Especially pag pumunta ka ng meeting. Datingan pa lang, okay na, ha? Okay? So, ladies and gentlemen, ito po. Kasunod na slide po dito. This is a very powerful na flow. Yung action, magke-create po siya ng result. Yung action, magke-create po siya ng resulta. Tama po ba? Yung action mo, yun yung magke-create ng resulta mo. Totoo hindi? Totoo. Yung resulta mo actually, bago yung belief tingnan mo nga yung resulta mo. Do you also believe na yung resulta mo galing sa potential mo? Correct? Yung action mo, nagke-create siya ng resulta. Pero, yung resulta mo, galing siya sa potential mo. Sino dito ang meron ng resulta, pero yung resulta mo, hindi katugma doon sa alam mo potential mo? Let me repeat it again, flow to. You with me? Ibig sabihin, nandito yung action ka, gumataw ka, result na. Pero yung resulta mo ngayon, hindi tugma doon sa potential na tinitingnan mo sarili mo. Meron bang ganyan? Humataw ka, magkaroon ka ng resulta, first car, halimbawa, 1 million ka. Pero alam mo may kulang pa kasi alam mo yung potential mo is way better than the result that you currently have. May ganun ba? Tama? And minsan, hindi nagkakatotoo yung resulta simply because yung resulta hindi nagkakatotoo kahit may potential ka pa. Simply because hindi ka naniniwala. Do you agree? Sometimes hindi lalabas yung potential mo eh. Hindi nga sometimes eh. Most of the time. Hindi lalabas yung potential mo kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka humahataw, alam mo may potential ka, hindi ka humahataw, kaya hindi ka nagkaresulta kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka certain. Are you with me? Example. Look at me. Example. Meron pa akong 1 million dito. May 1 million po ako Sample po ito, may 1 million ako. May 1 million ako. Pinakita ko sa iyo, guys, may 1 million ako. Billion natin. Hindi, yung katotohanan. 5 million, para malapit sa katotohanan. 5 million, 5 million. Pinakita ko sa iyo, may 5 million. Ang gagawin ko, hukay ko. Kumuha ko ng pala, kumuha ko ng piko, humukay ako. 20 feet ang hinukay ko. Nilagay ko po yung 5 million doon, 20 feet. After noon, tinakpan ko po ng lupa, tapos sinisemento ko po, ang kapal po ng semento. Right after po, ibibigay ko sa iyo yung pala. Nasundan? Ibibigay ko sa iyo yung pala, ibibigay ko sa iyo yung piko. Question, huhukayin mo? Ikaw may hawak sa pala. Ikaw may hawak sa piko. Huhukayin mo, hindi? Sige nga po, tingnan natin yung sagot. Huhukayin, hindi. Umuulan, huhukayin, hindi. Nagkaroon ng bagyo, huhukayin, hindi. Nagkaroon ng bagyo, magtatrabaho ka, hindi. Not feeling well ka, may lagnat ka, huhukayin mo, hindi. Wala kang tulog, huhukayin mo, hindi. You get my point, Nagkaroon ka ng problema sa bahay, no? Isiset aside ba huhukayin mo ba? Hindi. Huhukayin. 5M yan eh. Nakita mo eh. You've seen it in your own eyes. Nakita mo may 5 million na nilibing doon. Correct? So even if bumagyo, even if mainit, even if yung kamay mo kumakapal na, even if pagod ka na, huhukayin mo pa din. Bakit? Nakita mo eh. Alam mo, ang kapalit ng hard work mo, alam mo, ang kapalit nito, meron kang 5 million. Sa I Am Worldwide, ladies and gentlemen, ganun din. Minsan, hindi lang lumalabas yung potential mo,
Simply because hindi mo nakita yung 2 to 3 years mo from now. But what if sasabihin ko sa'yo, one day ikaw ang puputol sa sumpa ng kahirapan sa pamilya mo that 2 years from now, isa ka sa pinaka-successful sa I Am Worldwide. Tutuloy mo ba? Dito sa network. I-reject ka ng prospect mo, tutuloy? Mag-away ka ng girlfriend mo, tutuloy? Nagkaroon ka ng problema sa bahay mo, tutuloy? Hindi sumama sa yung best friend mo, tutuloy ka ba? Yung downlines mo, nag-give up, nag-quit yung downlines mo, tutuloy? Yes. Why? Kasi nakita mo that this is what's waiting for you. Hindi mo kailangan na magdrama doon sa mga downlines na hindi nagpatuloy. A leader is always building his own group. A leader doesn't care about whoever is gone. 'Di ba? As long as ginawa mo yung gusto mo, tumutuloy, tuloy ka. Bakit? Alam mo ano ang nag-aantay sa'yo. So minsan, yung potential po natin, hindi nga lang siya nagiging possible simply because walang paniniwala. Tonight, you have to make a very important decision. Simula tonight, kailangan magkakaroon ka na ng paniniwala sa sarili mo. Simula tonight, sasabihin mo na, ikaw na ang next na 1 million circle club ng I Am Worldwide. Simula tonight, ikaw na next ang top mover. Simula tonight, magiging top distributor ka din sa organization mo. Simula tonight, nararating mo na pwede kang magka-sports car. Belief is very important. Without belief, guys, wag ka na pong magpatuloy. Because all of the people who are successful in this kind of industry, naniniwala sila. Sumunod, ito po tayo. This is about leading life versus accepting life. Ano po ulit ito? Leading life versus accepting life. You see, ladies and gentlemen, may mga tao na ina-accept na nila yung buhay nila. Have you heard about people like that? May mga tao na nabuhay sila, sabi nila mahirap, at tinanggap na nila na mahirap sila. May mga tao na sabi nila, mentor, yung nakalagay po sa kamay ko, mentor, nakalagay sa kamay ko, mentor, letter M. Yung letter M. Letter M nakalagay sa kamay ko, mahirap. Tingnan mo. Di ba pinag-usapan natin being positive? Tingnan mo nga yung mga kamay mo, di ba letter M nakalagay? Mentor, kaya pala ako mahirap. Kasi letter M mahirap. Bakit mahirap yung tingin mo na pwede naman milyonaryo? Bakit letter M mahirap na pwede naman mayaman? Minsan, nandito yung problema. Kasi hindi ka naniniwala. Some people, when you say accepting life, some people sinasabi nila na ganito po talaga ako. Nabuhay ako na ganito, tatanda ako na ganito. But there are people, they lead their life. Ang topic ko po, leading life versus accepting life. May mga tao mahirap pinanganak. May mga tao nahihirapan. May mga tao din na nagsimula ganito. May mga tao ganito. The odds are not in their favor at some point in their life. Pero hindi nila tinatanggap yon. You with me? Gumawa sila ng paraan. Nagsumikap, nagsipag at hindi tinatanggap. Kasi alam nila ang potensyal nila. They lead their life. Diba? They live their life. They lead their life. They intend to. Ibig sabihin po, sinadya nila. Hindi nila tinatanggap. Correct? Sa pag-network yung pag-usapan natin. Pag-network. Yung pag-network, ladies and gentlemen, bawa, nawalan ka ng downline. Some leaders actually sabi nila, okay na, tinatanggap na wala yung leader. Pero yung iba, hindi tinatanggap na nawala ng leader. Hindi tinatanggap yun. Network naman ha. 'Di ba? Some distributors would say na, ganito lang kinikita ko mentor, 20,000 per month. Pero some people, alam nila yung kakayahan nila, pwede sila mag 100,000, pwede sila mag 200, pwede sila mag 300,000. Accepting life versus leading life. Wala po siyang pinagkaiba dito sa next topic ko. This is about, saan na yun? One moment ha. Ayun nga. Leading life. So, para siyang intentional.
You intend life. So yung leading, para siyang intentional. Yung ano naman, yung accepting life, para siyang accidental. Are you with me? So merong tinatawag na intentional life versus accidental life. Yung mga kumita po ng 1 million dito, is it accidental? Meron bang accidental po sa success? One moment ha, hanapin ko lang. May slide ako doon intentional eh. Sulat ko na lang. Okay. So, meron bang 1 million na accidental? Yung bawa, sino yung bago nakita ko, si Franz. You know? Si Franz, active na active sa social media. Nakita ko si Franz, kumita siya ng 1 million. Ha? Pinopost siya, nagwa 1 million siya. Meron bang accidental na nagiging milyonaryo siya kasi aksidente? Meron bang ganun? Wala po. Ibig sabihin, ang topic po natin ngayon is intentional versus accidental life. Yung achievement po natin, hindi po siya aksidente. Halimbawa, yung top 5 na nandun sa Korea, is it accidental na nandun sila Mentor Jessa, Mentor Arian, na kumita po, nagpabahay sa Mentor Precious, you know, all the success that they have, is it accidental? Si Franz, nung nag-MC siya, accidental, nung nag-sports car siya. No. Wala pong aksidente sa buhay. Sinadya po yan. Ang tawag po doon, intentional. You live with an intentional life. Pagpasok mo dito, pag set foot mo dito, alam mo na agad na eto gagawin mo. You hata with intention. You train with intention. Tonight, ladies and gentlemen, hindi po aksidente na nandito ako sa harap ninyo. Ha? Hindi po aksidente na nandito ako nagtitrain. Ito po ay intentional. Meaning, the reason bakit pumasok ako dito, kasi sabi doon, inside the top 20 strategies for success. That only means one thing, hindi po aksidente na kumita ka po ng milyon. You have to live. Are you with me? Hindi aksidenteng, meron bang ganon? Aksidenteng mahanap yung agila. Bawa, gusto mong maghanap ng agila. May aksidente bang agila na dumapo lang sa balikat mo? Naghahanap ka ng agila, correct? Hindi po aksidenteng nakikita yung agila. Hinahanap po yan. Naghahanap ka ng agila sa grupo mo, hinahanap po yung agila. Naghahanap ka ng leader sa grupo mo, hindi ka po tumitigil kakahanap ng leader kasi wala nga aksidente. O halimbawa, aksidente ba na nadapa ka? Possible. Pero may nakita ka ng bato. Alam mo may bato. Nadapa ka pa. Aksidente yun. Tama? O, doon tayo sa pagbubuntis. Aksidente ba may nabuntis? Paano naging aksidente yun? Hindi ho. Walang ganun sa buhay. You wanted to earn your first million. Hindi mo aksidenteng kukunin yan. Ilalagay mo ngayon yung buhay mo ngayon, itataya mo ngayon yung hataw mo para kunin yung 1 million pesos mo. Ganun po siya. Hindi po aksidenteng lumaki yung grupo ni Mentor Jonathan Capili, one of the mentors na inspired ako sa Lodo ako, nandito siya kanina. Mentor Jonathan Capili. Sa mga idol ko sa I Am Worldwide, hindi naman aksidenteng lumaki yung grupo niya eh. Tama? Meron bang ganun? Binibuild yun, hinahataw yun, binibigay yung best doon hanggang sa nidevelop yung grupo niya. And that is intentional versus accidental. Ladies and gentlemen, now, this is what happened. Starting today, you separate yourself from the distractions or your distractions will separate you from your goals. Is that true? Walang aksidente sa buhay. Aksidente bang tumaba ikaw? Ouch. Ay, hindi pala ikaw yun May ganun ba? Aksidenteng bumuka yung bibig mo para kumain? May ganun? Aksidente bang lumaki yung dibdib mo? May ganun ba? Mag-push up ka nga para lalaki dibdib ko? May ganun ba? Tumakbo ka na para papayat ako? Wala pong ganun sa buhay. Nanay, mag-aral ka nga para papasa ako sa exam bukas. Nanay, mag-prepare ka nga kasi mag-a-apply ako ng interview bukas. Ha? Pare, push up ka. Sige, isa pa push up. Eto na, naramdaman ko na. Ayan, medyo lumaki na yung dibdib ko. Wala pong ganun. Yes or yes? Aksidente bang nagiging leader yung tinitrain mo? Hindi. Di ba?
Aksidente bang pumapayat? Yung mga babae, yung sumi-sexy. No? Sino bang sexy sa... Ay, marami. Si Mentor Jean, no? Mentor Jean. Tama ba ako? Mentor Jean. Siya nagpicture namin ni Mentor Shirley. Sexy, di ba? Aksidente ba yun? Hindi. Hindi po yan aksidente. Yung pagpapasexy, pagpapapayat. Intentional yan, ha? Ginawa ng way yan. Nag-gym yan. Sinipagan yan. Di ba? So, wala pong ganun na, di ba, minsan nag-promise ka sa self mo, sabi mo, hindi na talaga ako kakain. Magda-diet na ako. Nung nakita mo yung pagkain, nanginginig yung pisngi mo. Ayaw mo pa din kakain. Nanginginig yung kamay mo. Ha? Pag nanginginig, ayaw mo titingnan yung pagkain. Pero nanginginig na yung kamay, nanginginig na yung kamay mo. Nanginginig na. Ayaw ko na kakain. Ayaw ko na talaga. Ayaw ko na talaga. Ayaw ko na talaga. Pumipikit ka pa eh. Ayaw ko na talaga. Nagkaiba eh. Parang different department. No? Magkaibang department pala. Yung utak mo at saka yung bibig mo. Ayaw mo sa utak mo pero bumubok ka naman yung bibig mo. Ha? Tama? Oh. Sabi ni Mentor Jean, Mentor MG po men, super sexy. Ayan, oh, si Mentor MG gagamitin natin. Si Mentor MG, yung wife ko po. Ayan, super sexy. Ayan, oh. Tinitingnan ko mga comment ninyo. Tama, di ba? So, ibig sabihin, ganun pala yung buhay. Gusto mo magpa-sexy, magpapayat, intentionally live your life. Gusto mong maging top earner. May aksidente ba sa lahat na naging top earner dito? Wala. O sabi, si Mentor Christine Dane Perez. Nag-gym, no? Si Mentor Dane. Medyo kahit puyat, no? Ang daming ginagawa ni Mentor Dane. Pero from time to time, nakikita ko sa gym. 'Di ba? So, nung nakita ko siya sa awarding ng Hong Kong, sa MOA, sexy. Bakit? Intentionally. Okay? Ganon din po sa success, ladies and gentlemen. Gusto mo maging successful? Intentionally create and live your life. Okay? Dito tayo. Again, separate yourself from your distractions or your distractions will separate you from your goals. We're almost done. Kailangan daw, sineseparate mo na yung sarili mo sa mga distraction. Okay? Ano yung mga distraction sa buhay natin? Netflix. Ha? Netflix. Ano pa ba yon? Yung ka-scroll mo sa Facebook. Scroll ka sa TikTok, Facebook, parating ka nag-order. Wala ka namang balak mag-order. Pero scroll ka sa Facebook, you end up ordering parcel. Sino dito yung mga parating may parcel dumadating sa pintuan nila? Sabi magtitipid daw. Pero ang dami namang parcel dumadating. Distraction po ang tawag doon. Anything. Ha? Si Janine, sabi ni Jenny. Anything na ginagawa mo that separates you from your goal is a distraction. Tonight, ladies and gentlemen, tonight you have to make a very important decision in your life. Kailangan tonight makipag-break ka na sa drama mo. Sabihin mo, drama, mag-break na tayo kasi gusto ko nang yumaman. Okay lang ba? Okay lang ba ganun? Kailangan ganun eh. Drama, mag-break na tayo kasi gusto ko nang maging part ng millionaire circle. You have to make a decision. Ha? Hindi pwede yung drama ang nagko-control sa'yo. You cannot let your drama control you. Because at the end of the day, you know, you're given a mind. Nandito yung puso natin. Nandito yung mind. Ano yung nasa taas? Yung mind ba or yung puso natin? Ha? Ano nasa taas? Mind. Kasi hindi pwedeng emotion ang magko-control. Dapat ikaw nagko-control. Anong mataas? Nandito yung puso, emotion, nandito yung mind. Sino dapat yung nagko-control? Yung mind. Ikaw nagko-control, both sa mind and sa emotion. Ang problema nga lang, minsan, ang nagko-control sa atin, emotion. Hindi ko kasi feel eh. Tama? So tonight, you make a very important decision. Makipag-break ka na sa drama mo sa buhay. Makipag-break ka na sa Netflix. Tigilan mo na manood ng series. Ha? Sabi, mentor, 1 episode na lang. Ha? Ang problema sa episode, yung pinaka-last sa episode, ang ganda, hindi mo matapos-tapos yung mga series na yan. Bakit? Kasi hindi nga natatapos, ang ganda eh. And only to find out na what happened. What happened right after. You end up, 1 month na pala wala ka na production. One month na pala wala ka pang pay-in. 1 week na pala wala ka pang avail. Diba? Tapos you found out na nawawala unti-unti yung mga members mo.
folks, you have to make a decision in your life. Kasi, I Am Worldwide is very generous. I Am Worldwide, ako po, 1 year pa lang po ako sa I Am, pero sobra po akong baliw sa I Am Worldwide, actually. Actually, baliw na baliw po ako sa I Am Worldwide. Bakit? Sinindihan ni I Am Worldwide yung natutulog ko na namdamin for so long. Dumaan po ako sa relax po na moment sa life ko. Naging top earner po ako doon sa previous company ko. I was in my previous company. I was there for 10 years. I was a consistent top 4 distributor nationwide po. Kumikita ako 7 figures per month. And karoon po ako ng relax. There was a moment in my life, ladies and gentlemen, na sobra akong naging relax sa buhay ko, na nanonood na lang ako ng series. Kasi lahat ng goal, nakuha ko. Nagkaroon ako ng maraming kotse at that specific time. Diba? So, ibig sabihin po, nahabol ko yung ranking at that specific time. Nagkaroon ako ng relax. Akala ko blessing siya. Pero nung nagkaroon ako ng ganyan, automatic po siya. Ano nangyayari? Hindi na ako nag-grow. Nag-Netflix ako araw-araw, kumakain ako from time to time, lumalabas ako, hindi na ako nagme-mentoring from time to time. And I found out na hindi na ako nag-grow. Diba? Kasi kahit anong gagawin ko, pairing pa din. Ibig sabihin na wala na ako ng purpose. Nung pumasok pa ako sa I Am Worldwide a year ago, nagkaroon ako ulit ng purpose. Nagkaroon ako ng mentor, si Press AM and si VP Aika, si GM Ana. Nabigyan ako ng panibagong purpose sa buhay ko. Sabi ko, I got the money, I got the result. Pero end of the day, hindi na naman pala ang habol ko pera. Kasi bago pa lang kumita ako ng malaki doon sa previous company ko, ang pinakahabol ko man doon is to become an inspiration. Which I did it. Naging inspirasyon ako, pero nagproblema lang, huminto ako nung nagiging top earner ako. And that's what happened every now and then. Kasi, when you were so young in this kind of business, ang goal mo lang maging successful. But when you get there, at hindi ka ready sa success, ang mangyayari doon, magiging stagnant ka. And that's what happened to me. Nung pumasok ako sa I Am Worldwide, nabigyan ako ng chance ulit. Sabi ko, ang ganda ng company. I wanted to become an inspiration ulit. I wanted to become a person with value ulit. Kasi, guys, promise, dumaan ako sa time na ang nangyari sa akin, nagni-network ako pero wala na sa mind ko. Wala pa ako sa I Am nun. That was around 2 years ago, 2024. Nagsi 7 figures pa din ako kasi ang laki ng organization na nabibuild ko doon. Sabi ko sarili ko, nagni-network ako pero hindi na nanggigigil yung mata ko. Nagni-network ako pero hindi na nanggigigil yung katawan ko. Nagni-network ako pero wala nang spark sa puso ko. Doon ko in-analyze, ano ba yung nagiging kulang? Ano yung kulang sa pag-network ko? Then nabigyan ako ng panibagong purpose. Sabi nga nila, pag wala kang purpose, walang silbi yung pag-network mo. Kasi we're not just doing this for money. For some people, they're doing it for money. But, ladies and gentlemen, more than money. Tama? More than the money. Inspiration is better. Having a value with other people is better. And that's what I realized for 1 year. In 1 year, ladies and gentlemen, ang dami kong realization. Sabi ko, ulit ako. Sinabi ko sa lahat ng members ko, sumama kayo sa akin and this will be a different version of me. Gagalingan ko sa buhay. Kasi sabi ko sarili ko, ang dami pa palang pwedeng ituro sa mga bago. And tonight, ladies and gentlemen, I'm just so happy and proud na nandito ako sa harap po ninyo. I'm happy and proud. VP Aika, Press AM, especially si VP Aika, siya pumili po neto, siya naggawa ng GC. I'm so happy. Nabigyan ako ng pagkakataon ulit para mabuhay. Mabuhay yung ako. Tama? Kasi, my work before doing this, I was a call center trainer. I love to teach. Diba? Yung passion ko is gusto kong sindihan at buksan ang natutulog na damdamin ng bawat tao. That guys, there's a better way. Kaya mong kumita. Kaya mong yumaman. Kaya mong magbago buhay mo. Kaya mong payamanin yung mga members mo. That is, if you're doing this with so much passion. Last but not the least, dito po ako magtatapos sa topic ko. Ladies and gentlemen, gasgas na ito, you've heard it a lot of times. Narinig nyo to a lot of times. You've heard it from the trainings that very important yung mentor, correct? Our mentor is important. Our mentor is important. Importante ba yung mentor? Very important po yung mentor. Pero, ladies and gentlemen, gusto ko lang po i-reiterate etong dalawa. Ha? You with me? Sabi na iba, mentor, galit ka ba? Hindi po. Ganito lang po ako pag dalawa lang po yung gusto kong malaman niyo about mentoring. Okay, ready? Number one, okay? Mentors should be 3 to 5 times ahead of you because they are your eyes of the future. Agree?
Okay? Again, you've heard this a lot of times, pero gusto ko lang i-reiterate yung dalawang point na to. Number one, mentor should be 3 to 5 times ahead of you. Because mentors are your eyes of the future. Tagalog ko po para mas ramdam natin. Yung mentor mo daw, dapat 3 to 5 times angat sa'yo. Ha? Kasi sila yung nagiging mata mo sa kinabukasan. Kasi hindi po pwede na wala ka pong mata sa future. Which in fact po, sa lahat po na nagtatrabaho, ha? Paano mo malalaman na magre-resign ka na? Huwag po muna ngayon. Gabi na po. 8:30 na po eh. Bukas na ha. Bukas na po. Sa lahat po na nagtatrabaho ngayon, paano mo malalaman pag magre-resign ka na? Kasi I was also an employee before doing this full-time. You know, I work in the call center industry as a full-time trainer. Before ako nag-full-time, what did I do? Now, I did this. Ginawa ko yung mirror. Kanina sabi ko, they are your eyes of the future. Ito naman, ginawa ko yung mirror, salamin. Salamin. Yung mga taong mas nauna sa akin. Sa mga nagwo-work po dito, meron po bang 3 to 5 times na, 10 years ahead of you sa trabaho mo? Meron. Meron bang 15 years to 20 years ahead of you sa trabaho mo? Meron. Okay, bukas pagpasok mo po, hindi, Sunday pala, Monday pagpasok mo, tanungin mo sila. Anong sabihin mo? Pare, kumusta pala ang 3 year, ang 5 and 10 years mo? Okay. Pag nagbago buhay niya sa 10 years na yan, tumuloy ka. Okay ha? Advice ko yan sa inyo ha, tumuloy ka. Tingnan mo, pag yung 10 years niya, kasi ahead siya ng 10 years sa'yo, yan ba ang gusto mong buhay? Mirror siya sa 10 years na gusto mo. Pag mayaman siya at gusto mo din yung trabaho mo, tumuloy ka, gawin mo tong sideline. Pero, pag tanong mo, pare ilang years ka na? 10 years. Kumusta buhay mo? Pag ang sagot doon, ganun pa din. Punong-puno ng maraming utang. Tama? Nagko-commute pa din. Ang malupit doon, boss mo pa. Yung boss mo pa, kasabay mo pa magko-commute. Paglabas mo, 'di ba? Alam mo nag-good morning ka doon sa pasok mo sa office mo, paglabas mo, kasabay kayo nakaka-commute sa jeep. Commute ba 'yun, naka-commute? Sabi mo pagtingin mo, boss, good morning. Sabi, good morning to. Tama 'di ba? Ang tanong ko, mangangarap ka pa ba na magiging kagaya ng boss mo? 'Di ba hindi na? Ang labo naman pag mangangarap ka pa at ma-excite ka pa doon na 10 years na nga siya ahead of you, hindi nga nagbago buhay niya eh. That is your hint. Hint mo na yan. Anong gagawin mo bukas na bukas? No? Resign ka na. Again, wag mo na ngayon kasi gabi na. Tama? Pero dito sa I Am Worldwide, etong I Am Worldwide, ladies and gentlemen, consider this as your vehicle. Okay, may turo ako sa inyo. Malapit na po ako matapos. This is your vehicle. Okay? Ano ulit yon yung I Am Worldwide? Vehicle. Sasakyan. Vehicle. Okay? Vehicle siya. Direction siya. Para sa future mo. Importante ba yon? Very important. Na-visualize mo na. Pakinggan mabuti, very important to. Na-visualize mo na pwede kang yumaman. Anong magagawa sa visualization mo pag wala kang vehicle? Anong magagawa? Nangangarap ka yumaman at gusto mong yumaman, or nakita mo na yung pagyaman, wala ka namang sasakyan papunta dun. Halimbawa, gusto mong pumunta ng Baguio. Okay? Or, no. Kaya mong ma-describe si Baguio. Anong nandun sa Baguio? Anong nandun? Malamig. Pinupuntahan ng turista. Mines View, di ba? May sunflower, may taho. Ang dami, di ba? May strawberry. Baguio yan eh. Di ba? Kaya mong ma-describe si Baguio. Pero pag hindi mo alam paano makapunta sa Baguio, hindi ka makakarating sa Baguio. Uy, tama o tama? You can describe Baguio. Pero if hindi mo alam paano makarating doon, hindi ka makapunta doon. Halimbawa, sumakay ka ng kotse, exit ka sa Binyan. Tingnan natin pag makarating ka ng Baguio. Ha? Yes or yes? You can describe it. Pero pag hindi mo alam, hindi ka makakarating. Kaya mong ma-describe ang pagyaman. Yes? Ano yung pagyaman? Nasa beach parate. Diba? Nagbabakasyon parate international.
maraming kotse, magandang bahay, 'di ba? Ang kinis-kinis kasi nagpapaderma parati. Ha? Tama? Naka-iPhone. 'Di ba? Naka-sports car. Tama? Oh, mga mentors natin, sila Mentor Erica, Mentor Precious, 'di ba? Alam mo mayaman eh. Correct? Alam mo agad, isang kita mo pa lang, mayaman. Kaya mong ma-describe, mayroong mga mamahaling mga bag, 'di ba? Mga luxury bag, merong tinatawag na LV. Aring LV Mentor, lumang bag. Ay, hindi pala. Louis Vuitton. Tama, 'di ba? Oh, may LV. Pero kaya mong ma-describe ang pagyaman. Pero pag hindi mo alam paano makarating doon sa pagyaman na yan, or hindi mo alam anong gagawin para yumaman ka, hindi ka makakarating sa pagyaman. Ang tawag po ng I Am Worldwide is a vehicle. You can describe it here. You can visualize it here. You can have it in your mind. But without a proper vehicle, you cannot get there. I Am Worldwide solves the solution. Solves the problem. Solusyon ang I Am Worldwide. Ang pag-jade solusyon. Yung pag-jade, hindi po siya problema. Yung pag-platinum, hindi po yan problema. Uy, dito ka ba? Hindi problema yan. Sinabihan ka ng mentor mo, pag-jade, mag-jade ka. Sabi mo, naku mentor, problema yan. Mali, hindi problema yan. Binigyan ka ng solusyon ng mentor mo kasi alam niya sa pag-jade mo, kaya mong makuha mga pangarap mo. Ha? Tama po ba? Yung panghanap ng paraan, madali lang, isang beses lang, pwede mag-swipe. Pero habang buhay ka maka-experience, habang buhay ka maka-experience kung ano ang nag-aantay sa'yo sa pagkuha mo ng jade. Yes, sir, yes. Kaya nga sabi, ilang 198,000 na ba? Wag mo na, pag-usapan mo natin to. Patapos naman yung slide ko. Pag-usapan mo natin to. Ilang 198,000 na ba ang dumaan sa buhay mo? Na wala pa ding nangyari sa takbo ng buhay mo. Sige daw. Ilang 198,000 na ba ang dumaan sa buhay mo na wala pa ding nangyayari? Minsan, inutang mo yon. Minsan, nilibre mo kasi fiesta. Diba? Nagpapaspaghetti ka sa mga kapitbahay mo sa fiesta. Lakas kumain ng kapitbahay mo. Kumain. Biglang kumain yung kapitbahay mo. Anong sabi? Walang lasa yung spaghetti. Isa naman, kumain. Anong sabi? Nakukulang sa sauce yung spaghetti. Nangutang ka pa para pinakain sa kanila. Imagine. Nangutang ka para pakain sa kanila. So sa Bisaya pa, gisaway radi ay ang imong luto. Yes or yes? Tama? Pinakain mo sa birthday mo. Hindi nasarapan yung ganun mo. Ilang kwento ang nangyari sa ganun only to find out hindi nagustuhan. Mas maganda ipang-jade mo na lang yan. Mas maganda ipasok mo na lang yan. Mag-upgrade ka na lang yan. 'Di ba? Maganda i-member mo pa yung family members mo. Bakit? Kasi from there, malay mo lang, eto yung puhunan mo para sa future mo. Kasi di ba pagod ka na? Pagod ka na magtrabaho, di ba? Yung mga part-timers. Kasi pag kumuha ka ng ganito, account, ibibigay mo man ang best mo, hindi din kita ng malaki. Are you with me? Kailangan ano mo yan. So ladies and gentlemen, dito tayo. So mentors should be 3 to 5 times ahead of you because they're your eyes of the future. Naniniwala ba kayo? Patapos na po. Maniniwala ba kayo na hindi pwedeng magturo yung mentor paano pagka-sports car pag wala siya sports car? Especially po pag mentor mo nagkaroon ng sports car. Especially pag mentor mo millionaire circle. Especially pag yung mentor mo kumikita. Kasi you cannot mentor what you don't have. Very important po yan. Naniniwala ba kayo hindi ka pwedeng mag-mentor paano magkakotse pag wala ka ding kotse? Pag yung mentor mo may kotse, anong tawag doon? Di ba eyes mo siya sa future mo? Tama di ba? Nakikita mo na yung future mo. Through your mentor's result. Yes or yes? Naniniwala ka ba na hindi pwedeng magturo yung mentor paano maging successful pag hindi siya successful? Pag nakikita mo yung mentor mo successful, ba't hindi ka nakikinig? They are your eyes of the future. Correct? Magiging credible yan yung mentor if ever merong result. And I see a lot of results in I Am Worldwide. I see people so young. I see people na sobrang,
bata pa pero kumikita ng maganda. You know, you have to listen to them. Kailangan pakinggan mo sila. Hindi pwede pong ang tawag doon? Gagawa ka ng iba. Bakit? Nagawa na niya eh. Nilinis na niya yung daan. Kumbaga sa trekking pa, sa hiking pa, nalinis na yung daan. Ang gagawin mo na lang, susunod ka na lang. Ba't kapag gagawa ng ibang daan, nilinis na nga yung mentor mo eh. Ha? Tama, tama? Ang gagawin mo, susunod ka na lang. Di ba? Tama? So mentors are the eyes of your future. Kaya dapat 3 to 5 times ahead of you. Because you cannot teach what you don't have. Pag sabi ng mentor mag-jade ka, that means nag-jade siya. Why? Kasi pag hindi nag-jade yung mentor, alam niya naman na hindi siya kikita ng malaki dun sa jade. Pag sabi niya mag-meeting tayo, alam niya para sa kapakanan mo. Pag sabi niya pumunta ka dito ng anniversary, alam niya sa kapakanan mo din yon. Correct? Kasi ulit, hindi pwedeng magturo na hindi pwedeng credible pag hindi naman hindi ginawa or hindi naging successful. Parang parang love? Love ba? Pag-ibig ba? Di ba love? Hindi ka pwedeng magturo ng pagmamahal kung hindi ka nakaranas ng pagmamahal. Tama po ba? Paano ka magturo? Paano ma-inlove? Hindi mo nga naranasan paano ma-inlove. Uy. Tuturuan mo yung tao, ma-inlove ka. Buong buhay mo, hindi ka pa nga na-inlove. Paano ka magturo? Paano ma-inlove? Aray ko. Yes or yes? Dapat, di ba, nakaranas ka na ng magic. Yung tipong nakikita mo yung tao, nagniningning yung mga mata mo, ha? Nakakita mo na yung rainbow. Kasi naramdaman mo siya. Kaya mo nang ituro yon. Para pag hindi pa, hindi pwedeng ituro yun kasi hindi mo pa naramdaman. Ha? Bumibilis yung comment pag ganun yung mga topic natin. Eh. Yes or yes? Are you with me? So mentors in your life are very important. Okay? Dumaan ka, sa mga dumaan nag-inlove. Di ba? Sarap ituro eh. Sarap ituro. Paano ma-inlove? Pag naranasan mo din, paano ma-inlove? Di ba? Pag tipong kumakanta-kanta ka na, di ba? Wag lang yung kanta sa ex mo kasi iba na yon, ha? Maramdaman mo pa yon. Iba yon. Sa ex mo yon, ibang kanta na naman. So ladies and gentlemen, tuloy tayo. Ha? Ito, mentors who can be brutally honest with you and tell you what needs to be changed. Are you with me? Maganda ba to? Dapat ba dapat? Are your mentors honest with you? Kailangan, ha? Hindi pwedeng yung mentor mo hindi magiging honest sa'yo. At dapat pag maging honest sa'yo yung mentor mo, tinatanggap mo din yung pagiging honest nila. Is this true? You have to look for a mentor who can be brutally honest with you. Bakit? Hindi ka naman naghahanap ng kaibigan dito sa I Am Worldwide. Kaibigans are there. Pero kaibigan and a mentor, bihira lang po yun. Okay? Ako po, makiusap ako sa inyo. Huwag niyo na po idagdag yung mentor mo bilang kaibigan mo lang sa buhay mo. Kasi ang dami mo na pong kaibigan. What you need is a mentor to correct you. What you need is a mentor to teach you na pare, medyo sumablay ka doon. Pare, medyo nagkulang tayo doon. Pare, medyo kailangan natin ng improvement doon. Pare, ganito yung feedback ko sa'yo. And when that happens, pag tinatanggap mo yan, you will grow. May mentor ba nagtuturo na hindi ikakabuti sa'yo? Lahat ba ng tinuturo ng mentor makakabuti sa'yo? Oo, legal, moral, ethical. Pag legal naman, moral, ethical, isundin mo. Pero pag hindi legal, hindi moral, hindi ethical, iwag mong sundin. Pero pag legal, ethical, moral naman at tinuturo para sa kapakanan mo, hindi sundin mo. Kasi again, they're the eyes of your future. Ha? Mata mo sila sa future. Para one day, pag darating yung moment na time mo naman, ladies and gentlemen, baka yung araw na yun, dun mo ma-appreciate yung mentor mo. Kaya tonight, ladies and gentlemen, before pa ako matapos, if your mentor is here, you know, while you're looking at me, you're listening to me, probably pwede ka magpasalamat sa mentor mo. Baka ang tagal mo na hindi naka-thank you sa mentor mo kasi akala mo super friends na kayo. 'Di ba? Close na kayo masyado ng mentor mo, gano'n na kayo. Close na kayo masyado ng mentor mo. Baka nakalimutan mo na paano mag-thank. Ang tagal mo na pala hindi nagpasalamat sa mentor mo. 'Di ba? You know, tonight, send a message to your mentor.
Tell them na mentor, I'm so happy, I'm so grateful. You know, nag-attend ako ng webinar ni Mentor Earl right now. And alala ko lang, ang laki ng nagawa mo sa buhay ko. Mentor, naalala ko lang, thank you so much. Mentor, naalala ko lang, kung wala ka, hindi ko kaya sa journey na to. Mentor, thank you so much for having me in your organization. Kasi si mentor, pwedeng pumili ng mga imimenti niya. Pero napili ka bilang core leader sa organization niya. That alone is a ground for you to be very thankful na dinamay ka ng mentor. Yung mentor mo nangarap, ang pinakamaganda, dinamay ka pa niya. Yes or yes? Nangarap yung mentor mo, magbago buhay niya. Ang pinakamaganda, nagbago din buhay mo at dinamay ka ng mentor mo. Kaya mentors in your life are very important. Whatever it takes. Pag nag-submit ka sa mentor mo, sasamahan mo yung mentor mo hanggat hindi mo makukuha yung pangarap mo. Tuloy ka. My friends, tonight, you know, my direct mentor is President Allen Marvin Ider sa Press AM. Dami kong natutunan sa kanya, especially with purpose. Especially po na tawag doon, especially na about teachings, about the Bible. Ang dami kong natutunan sa kanya. Sobrang gaan mag-mentor. Sobrang blessed ako to be part of the mentorship ni Press AM. And of course, ni VP Aika. I'm not sure if VP is still here. VP, from all of my heart, I love you. Love ka namin so much. And I'm so happy that I met, you know, a very wonderful person. Thank you so much sa pagbuo sa I Am Worldwide. Thank you so much for having me. Kasi I believe walang coincidence na nangyari sa mundo natin eh. Hindi po ako naniniwala sa coincidence. Do you believe na may coincidence? Wala po. I believe merong purpose bakit ako napunta sa mentorship mo, VP Aika and Press AM. So again, pag hindi ka pa nakapag-thank you sa mentor mo, you go message your mentor. Huwag kang pumayag na matapos yung training natin na hindi ka pa nakapag-message sa mentor mo kasi one thing is for sure, a grateful heart is a magnet of miracle. Do you believe in that? A grateful heart is a magnet of miracle. Let me repeat that. A grateful heart is a magnet of miracle. Pag parati ka nagpapasalamat, no? Miracles happen from time to time. Are you with me? Are you with me? Okay? So ladies and gentlemen, last but not the least, okay? Ito po tayo magtatapos. Ang kumpiyansa sa pagne-network is very important. This is my last slide. Ang kumpiyansa sa pagne-network is very important. Pagpasok mo dito, hindi naman agad-agad meron kang kumpiyansa eh. Again, pagpasok mo dito, hindi naman agad-agad meron kang kumpiyansa. Yung minsan, nabaliw ka lang sa mentor mo. Minsan, ang galing magsalita ng mentor mo, kaya nababaliw ka. Pero question, automatic ba na may kumpiyansa ka or wala pa? Let me say that again. Let me repeat my question. Automatic ba na may kumpiyansa ka pagpasok mo dito or wala pa? Wala pa. Kasi again, hindi naman automatic mabibuild yung kumpiyansa mo eh. You know, confidence is not automatic. Para po siyang paglalaro ng bilyar. 'Di ba? Pag nakipaglaro ka ng bilyar or even basketball, pag mataas yung kumpiyansa mo, kahit sino pa yung kalaban mo, okay ka. You with me? Are you with me? Pero pag wala kang kumpiyansa, kahit novice, no? Walang experience yung kalaban mo, kinakabahan ka. Correct? Para pong sa pagtitraining. Tonight po, nagtitraining po ako sa inyo. Ibig sabihin po, ang tanong, kinakabahan ka ba, mentor, sa pagtitraining? Ako po hindi na. Bakit po hindi na? Kasi alam ko, bibigyan ako ng wisdom ng Panginoon eh. Alam ko, bibigyan ako ng wisdom ng Panginoon, you know, to deliver the exact words that's needed by the movers tonight. Ibig sabihin po, matagal na din po ako nagtitrain. So, yung kumpiyansa, nandun na sa akin, but that doesn't mean na pagpasok mo dito sa I Am Worldwide, automatic may kumpiyansa ka. That's not the case. A lot of people, nabaliw lang kasi magaling magsalita si mentor. Nabaliw lang kasi maganda si mentor. Nabaliw lang kasi sexy si mentor. Yeah, right? Pero kumpiyansa, wala pa. Paano ma-develop yung kumpiyansa? Dapat meron kang knowledge. Are you with me? Dapat meron kang kaalaman. Ang knowledge, ladies and gentlemen, will remove the fear. Yung knowledge will remove the doubt. Yung knowledge will remove your, hesitations in life. Yung knowledge po, tatanggalin niya po yung agaw isip. Ha? Alam niyo ba yung agaw isip?
Di ba may agaw buhay? May agaw buhay ba? May agaw buhay? Meron, no? Meron. Oh, tatanggalin ni knowledge yung agaw isip. Yung agaw isip, nagdadalawang isip. Knowledge removes the fear, or knowledge removes the doubt. Because from the knowledge, from the knowledge comes the confidence. Hindi siya automatic. Wala pong automatic na nabibuild. It has to be built in time. Halimbawa po, wala pa po kayong mga income. Ano po yung anong day ang check day sa office natin sa Ortigas, sa head office? What's the day of our check day? Anong day 'yon? Friday. Okay. So, anong gagawin mo? Wala kang check eh. Pumunta ka po sa head office every Friday. Wala ka pa pong wala ka pang resulta. You don't have a result yet. Pumunta ka po sa office every Friday. Di ba pag wala kang ginagawa, minsan nanghihina ka na sa opisina? Minsan wala kang ginagawa, nanghihina ka na doon sa opisina kasi marami kang rejection na na-encounter. Anong gagawin mo? Pumunta ka po doon. Kahit wala kang ginagawa, pakinggan mo po yung mga tao doon. Minsan pag nakikita ka, binivideo. Bawa, si Mentor, sino nakita ko lately, nag-check eh. Mentor John, no? John Carlos Signo, nakikita ko yun ata. Mentor Girly, nakita ko. May check si Mentor Girly. Nagvi-video yan eh. Bawa, may nagvi-video doon. Oh, hi guys, sa grupo ko sa Hong Kong, sa grupo ko sa Europe, sa grupo ko dito, ito po ang resulta ng hataw natin, no? Tumuloy-tuloy lang kayo. Anong nangyayari habang nandun ka sa opisina? What happened while you're there in the office? Di ba kahit nanghihina ka, anong mangyayari? Ma-i-inspire ka na ma-motivate ka? Minsan nadadagdagan yung kumpiyansa mo. Tama? Nung nadagdagan yung kumpiyansa mo, na-encourage ka na itutuloy mo yung negosyo. Pero pumunta ka lang doon. Wala ka mang ginawa doon. Nagpapa-inspire ka lang. Minsan nakita mo yung mentors natin, naglalatag. Naglalatag sila doon. Habang ikaw nakikinig ka, nanghihina ka kasi wala kang prospect, tinitingnan mo ngayon. Na-inspire ka. Na-empowered ka. Tapos sabi mo, daan muna ako sa training doon. Nandun si Mentor TJ, nagtitraining, ang pogi. Nagtitraining si Mentor, nagkakaroon ka ng lakas ng loob tuloy. Anong tawag doon, ladies and gentlemen? Ang tawag doon, knowledge. Ang kaalaman daw, nire-remove niya yung lahat ng duda mo. Kasi pag nare-remove yung duda mo, agad-agad meron kang kumpiyansa. So pag wala ka pang kumpiyansa ngayon, it's okay, walang problema yan. Confidence will only happen if ever marami kang kaalaman. So do not stop. Never stop. Never ever stop learning. Every day, lagi mong sasabihin sa sarili mo, I wanted to learn, I wanted to learn, I wanted to learn, I wanted to learn. Because you know, if you're going to learn, you are going to earn. Mentor, anong naibibigay ng confidence? Ladies and gentlemen, ang naibibigay ng confidence is competence. Darating ka sa moment, lalakas na loob mo. Pag lumakas loob mo, meron ka ng competence. What is competence? Kaya mo nang makipagsabayan. Hindi ka lang confident, meaning may value ka na. Hinahanap-hanap ka na from time to time sa grupo mo. Yes or yes? Knowledge gives you the confidence. In time, it will give you competence. So wag kang huminto sa pag-a-attend ng training. Wag kang huminto sa pag-a-attend ng mga events sa company. Wag kang huminto sa kaka-expose, no? Do not be over familiar with your mentors kasi ang dami pa pong hindi naturo sa mentors mo sa'yo. Ang dami pang needed. So ladies and gentlemen, you know, ang dami natin right now actually. So the reason why I discuss this, kasi if ever hindi ka pa dumating doon sa competence na part, ladies and gentlemen, you know, by next Saturday, kailangan mo ma-expose parate. Kailangan mo ma-expose. Kailangan mo mag-attend. Hindi lang ikaw, grupo mo mag-attend. First event pa lang natin to, but I Am Worldwide is very good kasi ginagawa niya every Saturday. And you know what happens? Next Saturday, ladies and gentlemen, magkakaroon ulit tayo ng training. Sinong mag-attend? Hindi lang ikaw, grupo mo. Sisend mo sa OFWs mo. Sinong mag-attend? Ladies and gentlemen, by next Saturday, still the same. Inside the top 20.
Ladies and gentlemen, it's still the same strategies for success yung ano natin yung